Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay VP Sara umatras na. Grabe, PBBM panalo na. Wala ng Vice President. Ayaw na ng Duterte. Kakapasok lang. So, yan yung panonorin natin. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang bahalang humusga. No? So, yun, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, VP Sara umatras na. Grabe, PBBM panalo na. Wala ng Vice President. Ayaw na ng Duterte. Kakapasok lang. So again, Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Ulat na balita. Grabe, President BBM panalo na. Umatras na si Vice President VP Sara. Nagulat si PBBM kay VP Sara. Bumaba na sa pwesto. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ayaw ng tumulong kay PBBM ni VP Sara. Binulgar na lahat kay Yusek Claire Castro. Umamin si Duterte, wala na siyang pake sa problema. Grabe yung ganyan, ano? Maano din natin or hindi na tayo magugulat kung bakit ayaw tumulong ni VP Sara sa presidente, ano? Kasi meron nga siyang some kind, personal interest, ganun. Ng Pinas, ayaw niya nang magtrabaho. Grabe si President BBM, panalo na. Umatras na si Vice President VP Sara. Nagulat si PBBM kay VP Sara. Bumaba na sa pwesto. Tara panoorin natin. Kasi sa pareha po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng? In short, makasarili siya. In short, hindi siya para sa bayan. Yung niya, alam niya daw, I think alam naman ng Pangulo yan eh. Nangyari na nga, di ba? Nangyari na nga ngayon, di ba? So, alam ng Pangulo. Alam niyo yung ganyan siguro para ipakita din sa mga DDS na meron din siyang some kind, kaalaman about ng mga ganyan-ganyan. Like, maniniwala pa ba kayo doon? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Naku. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi, na imposible talaga ang 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya i-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, diba? Kung ano Makasarili. Alam niyo yung ganyan, na public servant naman sana sila. Diba? Pero bakit ganyan sila kung umasta? Bakit hindi sila nagpo-focus dun sa mga tao? Like for example, yung sa prime water, diba, lantaran. May problema sa prime water, pinapaimbestigahan ng Pangulo kasi yung mga consumer or yung mga, mga users nun is some kind naapektuhan na sila. Diba? Tapos ngayon, ang biglang response lang ni VP Sara is, wala, pinopolitika si Camille Villar. Like, paano pinopolitika? Diba? Hindi naman lahat ng, hindi porket yung kalaban nyo sa politika, pinaimbestigahan yung taong yan is sinisiraan lang kayo. What if may sira talaga dyan? Diba? And then, pino-point out lang. Hahayaan na lang yun. Diba? Dapat maging open-minded din sila eh. ano po ang kaalaman na meron kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Tama. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Hindi siya laro, pero at the same time, para kasi sa ibang mga politiko, is siya power. Yun, power siya, kapangyarihan siya. Tapos, syempre, kapag may power ka, pera, di ba? May pera ka rin. So, kaya siguro nagiging blind yung ibang mga politiko, Which is, sobrang pangit nga lang ng ganyan talaga kasi sobrang bihira lang talaga nating makakita ng politiko para sa tao. Di ba? Sana may, talaga, dumating talaga, like, sobrang devoted talaga, di ba? Then,
In connection po sa Prime Water din po was yung si senatorial candidate Camille Villar, and in recent Alyansa rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Connected pa rin po ba itong sitwasyon ng Prime Water doon, or nagkakausap pa po ba ang Pangulo at si senatorial candidate Villar? At least naman, meron siyang some kind, delikadesa. Di ba? Or kahit konting hiya sa sarili niya. Ang ano lang, bakit hindi pa umalis? Di ba? Umalis na lang sana para tapos. Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po, ako personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung hindi siya naka-attend, so most probably at the time, hindi sila nagkausap. Okay. And even sa, Riz, before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung Palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator Tito Soto, sabi niya, Actually, yun nga, medyo ano din siya, no? Like, bakit magda-drugs pa? Di ba? Bakit gagamit pa kung makaka-apekto naman pala? Di ba? Dapat ano na lang, maging open-minded ka na lang. Like, yung iba kasi, syempre, yung iba ginagawang excuse para hindi makatulog or whatsoever. Hindi sana dapat after ng pagmamaneho nila, pahinga sila, matulog sila. Hindi yung after ng pagmamaneho nila, inuman, something like that, or whatsoever. Diba? Sa iba naman na, baka daw hindi natin naiintindihan, baka meron silang mga reasons or whatsoever. Meron tayong batas eh. Diba? Kaya nga merong, kasabihan na, bakit nga ba masarap yung bawal? Kaya nga ipinagbabawal kasi, pwede kang, hindi mo siya makontrol. Pwede kang kainin. Ganyan. So, kaya siya pinagbabawal. Wala lang. after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan. Kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin, ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga Tama. passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Ako, rider, motorista tayo. Diba? Minsan talaga nakakainis din ng mga driver ng mga public utility jeep, 'di ba? Tapos yung mga PUV din. Kasi sila sa sobrang gusto nila na makarami, 'di ba? Nag-uunahan sila Like kakasignal pa lang, labas agad. Like alam niyo yung ganyan na paunahan. Nagkakarera kasi sila 'di ba? Maintindihan naman natin na naghahanap buhay lang sila, pero sana naman wag humantong, 'di ba, sa maipahamak pa nila yung ibang tao, yung mga pasahero. 'Di ba? Kasi for me parang na siya may panlalamang na siya, ganun. 'Di ba? Kaya nga goods din 'yun na okay, i-drug test natin yung mga driver na 'yan. Pero I think hindi siya dapat gawin na na yung sunod-sunod talaga, kasi baka hindi sila sa gastos. Or ewan ko kung ilan lang ba yung gastos niyan. Diba? Or kayo, comment nyo rin sa baba kung ano yung opinion nyo. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Good morning, Yusek. Ano ba yung mga nag-comment dyan na money-making whatsoever? Mga DDS ba yan? Kasi sa pagkakaalam ko, sila yung pinaka or hate nila, natalamak daw yung dito sa bansa. Pero kapag may mga ganito, pipigilan, biglang babanata na money making. So ano ba talaga? Ang gulo, di ba? Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon ng Prime Water. Sabi po ng Kabataan Party List, may mga estudyante daw po na mas gustong at mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng Palace, may deadline po bang binigay ang Pangulo para sa result nung ginagawa ring investigation ng LUA?
Sa ngayon po, Grabe yan, nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos, pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo. Good morning po, Yusek. Yan nga din yung isa sa nakakainis kasi yung nasa sa amin pa ako. Like, men, grabe, pahirapan yung yung tubig. Like, pag ka lang ng tubig, kapag ka 1 a.m. na, like, antok na talaga. Diba? Buti na lang, yung nanay ko is, siya yung parang parating, nag-ano ng tubig sa amin. Diba? Pero kung, halimbawa ganyan, parati kang, gigising ng madaling araw, 1 a.m. Di ba nakakapagod siya? Tapos syempre yung iba, yun nga, estudyante. Kawawa naman. Di ba na imbis na ipahinga pa nila yan kasi may pasok pa sila 6 a.m., 7 a.m. Di ba? I think 7 a.m. yung pinakamaagang klase. Something like that ba? So malaking problema talaga siya. Ako nga dito parang maiirita ako kapag walang tubig. Kasi isa talaga siya sa pinaka-kinakailangan mo. Parang daily needs, ganon. COMELEC urge President Marcos Jr. to declare May 12 as a holiday. May decision na po bang Malacanang tungkol dito? Opo, makakaasa po kayo, mamaya po ay ibibigay na po ang proclamation. Ibibigay po namin sa inyo. Today. Opo, in-announce ko na po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo, nakakalungkot po, may mga nasawi. Dahil sa di umano Grabe epektibo yan. na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 na na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Ito po ay sa pag- Actually, may nag-viral na post nito. I think DDS ata yung nag-post nun. Na parang nakakatawa na lang kasi parang inaano niya pa na hindi daw dapat sisihin yung bollard. Diba? Kasi di daw kasalanan ng bollard yun. Sadyang may ogag lang daw talaga na driver or whatsoever. Or careless na driver. Diba? Na kahit anong tibay daw ng bollard, kung sasagasaan daw ng sasakyan is masisira daw talaga. Like, parang napaisip ako ba, So, bakit maglalagay pa ng bollard? Di ba? Ano ba yung pinaka-essence ng bollard? Kasi sabi naman daw nila, pang pang malalaking bus lang daw. Di ba? Anong term dyan? Pang malalaking bus lang daw yung hindi siya pang malalaking bus. Basta something like that daw na hindi daw maho-hold ng bollard yung kapag especially sobrang aararuhin kapag sasakyan na yung kalaban. Like yan nga yung problema, di ba? Kaya nga nilalagyan ng bollard dyan kasi anytime pwedeng may mga ganyang pangyayari. 'Di ba? Na baka yung mga sasakyan mawalan ng preno, biglang bubulusok doon sa airport mismo. For safety nga yan, 'di ba? Kaya ini-investan yan ng ganyan kalaking pera. Tapos ganyan, parang siguro substandard or whatsoever. 'Di ba? Tapos ilulusot lang ng mga DDS na to na parang hindi daw pwedeng sisihin yung bollard. Ganyan kayo eh. Siguro kung sa administrasyon ngayon yan nangyari, diba? Baka bollard din yung sisisihin nyo. Pero dahil doon sa past administration nangyari yan, ginagawa nyo, isisisi nyo lang sa driver. Sige, given na. May kasalanan din yung driver. Kahit nasabihin natin na hindi niya sinasadya. May pananagutan pa rin siya doon. Pero syempre, yung bollard din. Diba? Kasi naglagay ka pa ng bollard. Diba? Parang pala yan? Sa bangko, naglagay ka ng anti-theft na vault. 'Di ba? Tapos ngayon nanakawan. So, sino sisisihin dun? Sasabihin nila, ay hindi, magaling yung talaga yung magnanakaw at ng teteng. Naglagay ka pa ng anti-theft na vault. 'Di ba? Kung mananakawan lang din pala. Ito talaga sila kapag sa tingin talaga nila tatamaan yung idolo nila, ilulusot nila eh. Like, man, wag niyong isis sa bollard.
'di ba? Kasalanan lang ng driver 'yan. Sige, for the sake of argument, kasalanan nung ng Araro. Pero syempre, kasalanan din nung Bollard, 'di ba? Nung may gawa nung Bollard na 'yon. 'Di ba? Ano ba yung purpose nila doon? Para sa motor lang ba 'yon? Para sa pushcart lang ba 'yon? Ha? Pushcart lang ba yung kayang pigilan ng Bollard na 'yon, or maleta, or rumaragasang maleta, ganon? 'Di ba? Mostly naman dyan, nandyan, mga sasakyan. 'Di ba? Mga taxi, mga auto, mga sasakyan. So, yan yung isa sa reason kung bakit nilalagyan ng Bollard. Tapos hindi pala, malaman-laman natin, hindi pala kayang, makapagpatigil ng sasakyan. Eh di may problema sa Bollard na yan. 'Di ba? Or siguro, dapat nilagay nila specific, 'di ba? Na this Bollard is for, only, pushcarts only, motorcycles only. 'Di ba? Anak ng Tokwe, oh. Utos po ng Pangulo at ito po itutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Tristan Dodalo, Newswatch Plus. Umagang kay Danda po mga kababayan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. We start of course with the good news. Of course, the President signed on March 4, 2025, Proclamation 818 declaring the month of May as the Ease of Doing Business Month. So of course yung Anti-Red Tape Authority po, unang ginawa, nag-campaign po tayo, no? And nagka-issue tayo ng memorandum circular under the theme Red Tape to Red Carpet, Better Business Movement in a Bagong Pilipinas. The theme highlights the brand of governance of this administration, creating a government. Speaking of Bagong Pilipinas, tingnan nyo yung may mga product tayo dyan sa baba, men. Nag-affiliate tayo dyan, may commission tayo dyan, mga nakatinda yan sa Shopee, mga Bagong Pilipinas shirt, may hoodie din dyan, may jacket, diba? Tapos may t-shirt na itim, may t-shirt na black. So, orderin nyo lang kung trip nyo na meron kayong damit na ganyan, diba? Bagong Pilipinas. Kasi sa iba, bring him home diba? Di sa atin, Bagong Pilipinas tayo, diba? Yun lang naman. Kaso hindi siya libre. Kung ako lang sana may ganyan, ipapamigay ko yan ng libre. Kaso hindi. Mga store yan sa Shopee. So parang nag-affiliate lang tayo, di ba? May commission lang tayo sa mga t-shirts and chants. Okay? Tuloy. Order kayo. If ever gusto nyo lang naman suotin yung pride ng administration. Bagong Pilipinas. Is transparent, efficient, citizen-centric, and business-friendly. And we have marami pong mga activities, no? At gusto ko po i-share sa inyo na marami pong pakikipag-ugnayan ang mga Chambers of Commerce sa ARTA, even ambassadors go to us, no, and how they can help. Ang business sector po is really very upbeat about the prospects for the Philippines. Kaya po kahapon, inimpusahan natin yung nationwide campaign to celebrate the Ease of Doing Business Month. But even before that, nung April 30, naimbitahan po ako sa Kapihan sa Manila Hotel, kasama po doon yung Coalition of Business Organizations, PCCI, Chamber of Commerce, no, Employers Confederation, Exporters Federation. They are really in full support sa mga programa at inisyatibo ng Anti-Red Tape Authority. Bukas po, in fact, magkakaroon po tayo ng virtual orientation on shipbuilding. Kasama po natin ang Department of Transportation tsaka yung Royal Danish Embassy. At marami po, and then sa shipbuilding, so gagawa sila ng joint industry leaders, policy makers to share the future Philippine. Nice yan. Nice yan. Nice yan. May 13 to 15, magkakaroon po ng nationwide inspection of government agencies, including kasama po ang mga local government units. At dito po i-highlight ng ating gobyerno yung mga frontline services para maramdaman ng taong bayan yung mga kagandahan ng serbisyo na ginagawa ng ating administrasyon. Mahigpit po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo. Kaso lang, nakakalungkot lang kasi ayaw panoorin to ng mga DDS Ayaw kasi nila makakita ng improvement, min. Diba? Ayaw nila makakita ng something, mga goods na pinaggagawa ng administrasyon ngayon. Tapos, naghahanap. 'Di ba? Kung ano yung nagawa ng gobyerno. Tapos, hindi naman nila pinapanood to. Dapat pinapanood nila banat ba itong mga ganitong video 'Di ba? Para naman hindi sila pabalik-balik na lang na, ano ba, walang pagbabago sa Pilipinas, walang nagawa yung admin. Tapos, pag may nagawa naman, hindi naman panonoorin. Ay, nako.
for all government processes to be streamlined and digitalized. Ito po napatunayan natin na ito po ang pinaka-epektibong paraan para labanan ang red tape at corruption in the process. Marami na po tayong data that will show this. For example po, yung electronic business one-stop shop that we are really pushing na dapat lahat ng local government units must be compliant with. In fact, out of 1,642 local government units, we have already recognized 115 local government units. Doon po sa hindi pa naging compliant, 1,402 po nito ay partially automated o 1,203. Meron pong 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain para i-explain nila kung bakit hanggang ngayon hindi sila tumutupad sa direktibang ito. Kaya we expect po within the week or next week sasampahan po natin ng kaso about 131 local government units. At ito po ay of course yung electronic business one-stop shop, napatunayan po natin dito na yung lahat ng LGUs na mayroong ganon makakapag-issue po ng business permit in a matter of minutes. 10 minutes po for instance in Malabon tsaka sa Navotas. Valenzuela, 5 minutes lang po makukuha niyo yung business permit. In Metro Manila, all the 17 cities except one, no, hindi pa IBOS compliant. Actually, okay lang naman talaga yung mga government, natin eh. It's just, nagkalat lang talaga yung mga corrupt, mga fixers. Diba? Yung mga mukhang perang mga Diyos ko. At dito din po sa Executive Order 32 na pinirmahan nating Pangulo in 2023. Sa loob lang po na isang taon na in-implement natin dito, tumaas po yung number of permits na nagawa sa pag-construct ng mga telecommunications tower. Dahil po dito nabawasan yung processing time from 255 to 300 days to just 59 days based on the record by Meralco. At yung number of permits issued from 6,117 in 2022 tumaas po ng 62% by 9,856. Dahil po dito, yung internet penetration rate sa Pilipinas tumaas. Ibig sabihin, mas marami na po ang Pilipinos na merong internet access. Dahil dito, 73.6% or an increase of 68%. Lalo din pong bumilis ang internet speed. For instance, in mobile internet speed, tumaas po from 18.68 Mbps in 2022 to 20... Actually, ako nakadata lang naman ako dito. So, yun, 200. Kaso lang, parang 3 days lang yung 200 pesos natin. Magastos tayo sa load bar, especially ganito kahahaba yung mga videos natin. 7.75 Mbps in 2024. Yung fixed internet speed po, talagang very proud tayo dito, tumaas from 46.44 Mbps to 92.19 Mbps or an increase of 98.5%. At yung Executive Order 59 na nirelease din po ng ating Pangulo, dahil po dito nagkaroon ng 6 projects completed, big projects completed in 2024 at 13 more expected to be completed this year. At 2024 tapos 2025. Diba? Tapos hahanapin ng mga buwakan ng inang sorry for the word. Basta naghahanap kasi sila tapos kapag meron naman, hindi naman nila tinitignan. Nasaan yung ginagawa ng gobyerno ngayon? Dahil po dito sa mga reforma, gumanda rin po yung ating performance dahil yung ating United Nations Electronic Participation Index ay tumaas by 16 spots, at o 31 spots. Doon naman po sa E-Government Development Index, tumaas po ng 16 spots. Complaints handling po, we're very proud of this, na yung ating legal department, ang resolution rate po ay napakataas. Out of 25,988 complaints that we received from 2018 up to the latest March 2025, ang resolution rate po natin is 99.7%. Dahil po dito, lalo pa po natin paigtingin ang pagdinggin ang mga reklamo ng ating taong bayan. This year po, we will be launching the electronic Lag ba? complaints management system. With the use of artificial intelligence, we will be able to receive complaints 24/7 at atin din po mamomonitor ang status po nito. Ito po ay ating ginagawa. Lahat po tayo ay gusto natin sama-sama, dapat po ay patuloy tayo sa pagbigay lang ng mga magandang balita sa ating taong bayan. Pero kung meron pa rin po kayong reklamo, madali po i-ARTA. Ano ba? Po ninyo, tumawag kayo 8888 or sa hotline 12782 o kaya mag-email lang po sa ating email complaints@arta.gov.ph. In fact, marami po tayong narinig na testimonials from, in fact, during our kapiyan sa Manila Hotel po, si Sergio Ortiz Luis mismo, President ng Exporters Confederation. Sinabi po niya, at least 3 kaibigan niya, sinabi lang may problema sa isang ahensya, sinabi, i-ARTA namin kayo. Inaksyonan po kagad ito. This was not the first time that I heard of it. So yun po ang aking talagang sana ipalam natin sa Inaksyonan agad. Tapos itong taga-kabila, puro paninira lang. Di ba? So sana makita din nila to par. ating taong bayan, sa ating mga kababayan. Maganda po ang potensyal na ating bayan. Marami po na-expect dito ang private sector support po, yung mga businessmen natin, mga chambers of commerce, even ambassadors, go to us, no? Ano pa ba ang pwede naming maitulong sa inyo? Ganito po kagandang prospect ng ating bayan. In 2028 po, ang ating gusto ay lahat po ng local government units should be compliant with electronic business
one-stop shop because we know that by attracting businesses to come in, that's why we're replacing red tape with red carpet because this is the number one concern amongst the businessmen. Dito po ba sa Pilipinas ready tayo for business? Kapag napaalam po natin sa buong mundo na ang Pilipinas ay ready for business, dadagsa po ang mga negosyante dito. Dadami po ang Kaso lang, ano din inggit din yung mga DDS kapag pumupunta si PBBM doon sa ibang bansa. Para sa kanila, gala-gala lang. Hindi nila mag-gets na nanghihikayat lang si PBBM ng mga investors. 'Di ba? Ang sa kanila, gumala na naman, no? Gastos talaga sa pera. Pero di nila alam, dito, ito yung isa sa pinupukosan ng Pangulo. Yung mga investors. 'Di ba? Kasi malaking bagay naman talaga siya, men. 'Di ba? negosyo. Dahil dito, we will have more business and livelihood opportunities for our people. Thank you very much, Secretary Ernesto Perez. We now open the floor to questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. DJ Perez, magandang umaga po. Kanina po nabanggit nyo, sabi nyo meron pang mga LGUs na hindi pa compliant, nasa mga 131, at sabi nyo sasampahan ng kaso. Anong kaso ang isasampa natin sa kanila, DJ? Una, we serve due process. No? Doon po meron kasi tayong 8 regional field offices. May report po sila sa yung mga LGU sa ating Compliance Monitoring Evaluation Office. Ang una po nating pinuntahan, yung talagang walang IBOS, no? Electronic Business One-Stop Shop. Yung hindi po talaga, wala talaga. Ang pinadala po natin ay notices to explain ay 431 in 2 batches. Una po natin pinadalan 149, no? And then second batch 282. Sumagot naman po, unfortunately hindi lahat sumagot. So out of that 431 LGUs na pinadala natin ng notices to explain, 134 ang hindi nag-respond. Alam nyo ba na as early as the Salonga Law, no, doon sa Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees, kapag tayo ay hindi sumagot sa isang question, concern, complaint, within 15 working days from receipt, liable na po sila. Yun po ang ating gagamitin. Hindi lang po dahil required sila ng Ease of Doing Business Law for all of... Parang binabaliwalaan nila. Di ba? Parang ano lang yan yung sa mga pinapatawag, di ba, ng Quadcom na hindi nagpakita, tapos pinatawag, tapos nung hindi pumunta, biglang nagulat na lang sila, nakakasuhan or whatsoever. Di ba? Actually, dapat hindi nga sila magulat Kasi alam naman nila na meron silang isinantabi. Ito din yung isa sa reason about dun kay Harry Roque, na parang sinantabi niya lang ng sinantabi. Tapos magugulat siya kung bakit huhulihin na siya. Anak ng tokwa, di ba? Tapos sasabihin niya, wala daw siya nilabag na batas. Iba din talaga si Roque para. Government units to set up and operationalize an electronic business one-stop shop. Sinasabi din po doon ng heads of agencies, the mayors, are responsible for not complying with the Ease of Doing Business Law. At dahil hindi po sila sumagot, yun po ating legal basis. And hindi po kami natatakot na sampahan. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Philip Noisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, courtesy na rin sa Malacanang Palace. So, excuse me. So, malinaw pa sa klaro yun. Marami namang nagawa talaga yung presidente para yung administrasyon. Marami naman talaga silang nagawa, di ba? It's just, pinupukosan lang talaga ng media ng kabila yung mga bad sides para syempre matinik sila dyan, or tinik sa lalamunan nila yan kapag may magandang gawin yung presidente, di ba? Like nagda-dive in na lang sila sa bakit ngayon lang yan, di ba, yung sa bigas, bakit ngayon lang yung 20 kilo na bigas na yan, whatsoever, mag-election na. Pero hindi nila nakikita yung pinagagagawa ni PBBM dun sa mga magsasaka. Di ba, na binayaran ni PBBM yung mga utang na magsasaka. Hindi nila nakikita yun. Ang sa kanila lang, wala lang, mag-focus lang sila sa narrative nila na dapat negative always si PBBM. Di ba? Same as PRRD naman din. May mga nagawa naman talaga si PRRD na goods as a president, 'di ba? Yung sa mga war on drugs nga lang at yung sa iba pa is parang ekes talaga 'yon. 'Di ba? Pero meron siyang nagawa as a president. Same as now, 'di ba? PBBM meron naman talaga siyang nagawa. It's just sa panahon lang ni PBBM, wala kang gaanong makikita na tawag diyan, masama niyang ginawa talaga. Siguro doon sa
pag-arrest kay FPRD. Kasi may mga opinion yung mga abogado doon na merong some kinalabag. Yung sa ibang abogado naman, wala. So, since ano pa naman yun, under investigation pa naman yun, so, maghihintay na lang tayo kung ano yung resulta doon. Kung meron nga bang nalabag yung administration or wala about doon, hintayin na lang natin yun. 'Di ba? Pero ano pa ba? Bukod doon, ano pa ba yung ibang issue ng Pangulo? 'Di ba? So, kaya dito din mas galit na galit yung ano talaga, yung mga DDS kasi hirap na hirap silang siraan si PBBM eh. 'Di ba? Tapos, yun nga, ang may taga Salupa, si Yusek Claire Castro. 'Di ba? Na imbis pagpukusan ng mga DDS, itong si PBBM, nababahing yung attention nila doon kay Yusek Claire. 'Di ba? So, kaya inis na inis talaga sila. Kasi hindi sila, or parang nalilihis na eh. Parang yung galit ng taong bayan, hindi na napunta doon kay PBBM, nandito na kay Yusek Castro. Which is ayaw ng mga DDS ng ganyan. Kasi ang gusto nga nila, si PBBM lang yung parating puruhan. 'Di ba? Yun yung pinaka-goal nila. Si PBBM lang yung pupuruhan nila. Pero ngayon, medyo nag-fail sila ng konti na parang yung galit ng mga DDS, doon nabunton kay Yusek Claire Castro. Diba? Naisahan sila doon. Diba? Kasi alam naman natin na kung ano nga talaga yung gusto nilang mangyari. Si PBBM lang dapat yung mawasak. Kita niyo naman yan doon sa ICC thing ni Trillanes. Si Trillanes yung si Trillanes yung nagtrabaho ng ICC na yan. Tapos walang sisig masyado kay Trillanes. PBBM lahat. Pansin nyo ba? Kasi ang gusto nilang siraan yung Pangulo, yung administrasyon. Diba? Doon sila nag-focus. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Boss Balita TV, Malacanang Palace Courtesy. Tapos, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Anyways, order din kayo sa baba kung meron kayong nagustuhang mga bagong Pilipinas merch dyan, diba? Like, t-shirt, jacket, or whatsoever, black and white. So, yeah, Filipino IC. So,